Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at ang nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad nitong ipagagapa sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? At sabi pa ni Jesus, anong talinghagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Naniniwala ba kayo na may anghel? Kasi po kanina, nagpagising ako ng 4:30 sa Guardia. Nasa 4th floor ako natutulog. 4:30 ginising naman ako. Pero inaantok pa ako. Sabi ko, kailangan ko malang matulog kahit konti lang. May kumatok sa akin, 5:30. Exactly 5:30. Yung anghel ko na yon, pangalawang kumatok. Kailangan akong gumising. Otherwise, tulog pa ako hanggang ngayon. Kaya nung pagbaba ko, Father, kala ko hindi ka na kasi hindi ka pa bumababa eh. May kumatok sa akin. Ayaan mo, may anghel ako. Sa ating Ebanghelyo, dalawang talinghaga ang ibinigay sa atin, kinuwento sa atin ni Jesus, tungkol sa paglago ng kaharian ng Diyos. Una, ang sabi ni Jesus, nagsisimula ang paglago, paglaki, pagtubo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghasik, Parang may naghasik, parang magsasaka na naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos nyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo, lalago ang binhi nang hindi niya namamalayan kung paano. Di ba? Ang focus dito ay yung binhi mismo. Of course, the soil is also important. Hindi ang naghasik. May nangyayari doon sa binhi na hindi alam ng magsasaka kung paano dahil hindi niya yung gawa. Gawa yun ng Diyos. God is at work. Alam niyo po, kapag tayo nagtatanim, nagdarasal tayo, di ba? Para maging matagumpay ang ating pagtanim. Kasi hindi naman natin gawain ang paglagot pag tayo lang naghasik. Pero wala tayong kakayahan ng patubuin ito, na maging matagumpay tayo. May kakayahan ng binhi. Malimit, nakikita natin yung power ng maghahasik, yung kakayahan ng magsasaka. We don't usually see the power of the seed. Para sa mga Greeks, ang tawag nila dito, automates sa mga Griego. Ibig sabihin ng automates, of its own accord,
May kusang nangyayari. Sabi ng Ebanghelyo, usbong muna sa kauhay, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Agad itong ipagagapa sa pagkatapat ng anihin. Minsan akala natin ng magsasaka na ang lahat ay nakadepende sa Kanya. Kahit sabihin natin na ginawa na niya ang lahat-lahat, minsan hindi siya naging matagumpay dahil hindi naman nakadepende sa Kanya. Huwag nating i-underestimate yung grasya, yung pagpapala ng Diyos. Kahit sa aming mga pari, hindi lahat nakadepende sa amin. Minsan, ang dami-dami nating meetings as if nakadepende sa atin ang lahat. No? Pero baka hindi natin binibigyan pansin na ang Diyos ang gumagalaw dito sa ating lahat. No? Hindi nakadepende sa kahit kanino sa atin ang paglago ng kaharian ng Diyos. Pag inalaw natin ng Diyos na mas madami, na gumalaw sa atin, mas madami pa talaga tayong makaka-accomplish. Minsan nga, kapag nakadepende sa isang pare, baka nga ang iba ay ma-discourage dahil sa ugali, no? Pag-uugali, masyadong pushy o masyadong, no? Kaya ang Diyos, i-allow natin ang Diyos. Bigay natin sa Diyos. And we just allow ourselves to be used by God para mas marami tayong ma-accomplish. Minsan kasi sobrang mapapel ang tao. Sobrang believe sa sarili. Ulitin ko, may kusa ang lahat. Kaya magandang obserbahan natin ang galaw ng nature and we need to cooperate sa dynamics ng nature. We need to learn this spirituality. Kailangan matuto tayo na God is at work na hindi natin nakikita at namamalayan. Pangalawang sinabi ni Jesus sa kanyang kwento, yung parable on the mustard seed. Isa daw sa pinakamaliit sa mga binhi itong mustard seed. Pero kapag tumubo ito, you get amazed at what it can become. Parang sinasabi sa atin, we should not underestimate ang kakayahan ng mga simpleng tao. Huwag mamaliitin ang maliit. O di ba? Maliit na, kaya mamaliitin. Huwag nating mamaliitin ang maliit. Kahit na sa sarili natin, minsan nagkakaroon tayo ng lack of confidence. Ang nakikita natin, yung kaliitan natin. Naranasan niyo yun? Yung parang minalit mo yung sarili mo. Hindi ko kaya yan. No? Di ba minsan nagdadasal tayo, minsan sinasabi natin sa Diyos, Lord God, I have a big problem. No? Baka hindi ko ito kakayanin. Baliktarin nyo. Problem, I have a big God. May sinasabi ang ating Ebanghelyo tungkol dito. Ang butil daw ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Pero kapag natanim na at lumago, nagiging pinakamalaking puno ng gulay. Nabubuhay tayo sa isang magulong mundong sinasalanta ng maraming kalamidad, ang ating bayan, ang ating bansa. Huwag na tayong lumayo pa. Isipin na natin ang ating bansa. Nababalot ng kahirapan, karahasan, nagawa rin ng tao minsan. Dahil dyan ay nagdudulot sa atin ng mga labis na takot at pangamba. Paano natin may papalaganap ang paghahari ng Diyos sa ganitong kalagayan? Bilang mga Kristiyano, no? Hindi niya tayo inaasahang gumawa ng malalaking bagay. Ang Diyos, hindi naman niya tayo inaasahang gumawa ng malalaking bagay. Maliit na kabutihan ay sapat na upang maipalaganap natin ang kaharian ng Diyos. Sa maliit nating gawain araw-araw, sa maliit nating kakayanan, gawin lang natin lang maayos. Isang magandang halimbawa, alam niyo po, yung pondo ng Pinoy, pagbibenching ko lang yun, di ba? Hanggang ngayon ba, meron pa rin nakakatanggap pa rin ba kayo ng bote, nilalagay sa bote mga 25 at gis, no? 25 piso. Alam niyo po, yung pondo ng Pinoy, matagang pinupuno natin mula sa bulsa ng mahihirap na tao, malit na halaga na sa katunayan walang saysay, hindi na nga natin pinupulot minsan, insignificant, pero pag pinagsama-sama natin, malaki at malayo ang nararating. Ang bariyang ito ay patuloy na nagpapakain sa hapag ng pag-asa ng Caritas ng Manila. Nakapagtayo ng maraming tahanan, naging pondong pinagkukunan para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga mahihirap. Hindi malaking kinakailangan, kahit bata nga'y maaaring magbigay, iniipon niya lang. No? Ngunit katulad ng butil ng mustasa, sa ating Ebanghelyo, nakakagawa ito ng dakilang bagay. We should always remember that the church is from God. It is not our project. Not even the project of the parish priest. It is God's. At hindi hihinto ang parokya dahil wala ng parish priest. Magpapatuloy ito dahil hindi nakadepende.
Hindi mawawala ang simbahan kapag namatay ang Santo Papa. May papalit. Magpapatuloy ito dahil God is at work. Kaya we need to cooperate with God. Amen?